Ayun, magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Jun. At sa wakas, natuloy na yung hearing sa Blue Ribbon Committee na pinangunahan ni Senator Marcoleta. Pero hindi po naging madali ha. Kailangan pang makipagtulakan ni Robin. Dahil hinarang sila ni John Vic Remulla. At pati yung 18 Marines, si Attorney Baligod. At bilib ako sa tapang ni Senator Pia Cayetano. Talagang siya pa yung nauna. At hinatak niya yung 18 Marines. So, bilib ako sa tapang. Matapang din pala si Sen Pia. So, ayan. Nabanggit po ng mga Marines si Senator Tito Soto. At kumpletong idinitalye kung paano dinilibira ng 5 malalaking maleta sa Baclaran. So, ito po. Panoorin nyo. Nagulat ako dito po sa letter E42, nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. Yun. Pwede nyo bang i-verify? Totoo po to at ay kwento nyo yung circumstance. Totoo yan. Yes, Your Honor. Sige, sir. Yung time na yan, Your Honor, advance team kami, Your Honor. Nauna kami sa area kasi in-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. So, after lunch, nandun na po kami aboard. Ngayon, nag-aantay kami na dumating sila ni Boss Saldi. Pero na dumating sila, ngayon, na okay na yung area, nariko na namin. Pagdating nila, na ako nag-guide po dun sa baba. Parang Putulin lang natin. Kita nyo yung sumasagot na witness, ano? Nakatingin lang siya kay Senator Alan Peter Cayetano. Wala siyang script na binabasa. Hindi kagaya ng mga sinasabi ng mga troll. Scripted daw. Ayan. Panoorin nyo. may basement sa gilid po. Ngayon, dumiretso yung limo ni boss, umikot, tapos nag-drop off. Tapos umakyat sa panagdanan, Your Honor. At tapos may elevator. Kasama niya po si E.A. Mark saka si Paul. So, ayan. Putulin lang natin, ha. Kasama daw ni Saldico si E.A. Mark at si Paul. So, take note, ha. Take note kayo dyan. Kasama daw si E.A. Mark at si Paul. Saka yung SO niya po nga si Police Major Dichoso po. Tapos noon, pasakay siya sa elevator, pagbukas ng elevator, may nagsalubong po doon. Sumakay sila. Tapos yung malita po na dala po namin, nadala po ng mga kasama ko, tulak-tulak po nila yung dalawa, hinabol ko yung dalawa, at sinambay po sa elevator. Tapos yung the rest po na ibang malita, hindi po nakahabol, nauna na po akyat sa taas po. Anong dineliver nyo? Pera? Pera po. Alam mo magkano? Large po, malaki. Large. Ang large usually, ang laman ay... 40 to 70 po. so, ilan ang dineliver? Mga 40 to 70 po yung... So, isang laman. maleta lang. 5 po, 5. 5 maleta na tig Opo. 40. Yes, Your Honor. Yeah. So, more or less, kailan to? Again, Your Honor. More or less, kailan? When? Year 2024 po, bago Campaign period. Yes po. Ayun. So, kaya ako to tinatanong dahil mabigat sa akin to dahil nga pinaniniwala natin yung Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Lacson, but everyone knows magpartner talaga yan si Senator Tito Soto and Senator Lacson, no? Not partners in business but partners in politics, no? And then dun sa susunod na paragraph pero walang pangalan kung sino, nandito din pangalan ni Senator Erwin Tulfo. Okay. Wag mo muna natin talakayin yan. Kasi maikli lang yung ating video. Sumagot po si Soto dyan. Ha? Kaya lang pilit na pilit yung sagot. Ito po, oh. I will not dignify such. Mariing itinanggi ni Sen Tito Soto na tumanggap siya ng pera sa maleta mula sa mga dating sundalo. Ayon kay Soto, hindi naman siya senador mula 2022 hanggang 2025. Oo, tama yan.
Hindi ka nga senador niyan. Pero hindi ibig sabihin hindi ka nakatanggap. Dagdag pa ni Sen Soto, binanggit sa hearing ang isang dating executive assistant or EA. Executive assistant niya na nagngangalang Mark. Kaya sabi ko kanina, take note. Ha? Ang kasama ni Saldico, si EA Mark at si Paul. Si Paul Alvarez yata yun. Pero ayon sa senador, 2015 pa pumanaw ang nasabing individual. Wala naman ibang tinutukoy na Mark, kundi Mark Tiksay. Kasi bago pa ito, palagi nang binabanggit si Mark Tiksay, Mark Tiksay. Kaya hanggang sa puntong ito, Mark na lang ang binanggit. So to, ang babaw ng argumento mo, ng palusot mo. Paano naman isasama ni Saldico yung EA mo? Lalo na't patay na. At hindi lang naman EA mo ang may pangalang Mark. Para ka lang makalusot, makapagdahilan. Ayan o, napakababaw. At yung argumento mo na hindi ka naman senador niya. Si Trillanes hindi rin senador eh. Nabibigyan din eh. Di ba? Yung mga media, mambabatas ba sila? Hindi, mga PR media sila. Pero nakakatanggap sila ng pera mula sa flood control ng mga ninakaw. Ganon din po yung ibang congresswoman ngayon, kagaya ni Laila de Lima. Hindi naman siya congresswoman noon. So marami pong mga individual na kahit hindi ka mambabatas, nakakatanggap ka dahil may partisipasyon ka. Si De Lima, ano partisipasyon niya? Sa Quadcom. Tumistigo siya ron eh. Magkano per appearance? 5 million. Marami po nagsasabi. 5 million per appearance. Umupo ka lang sa Quadcom. Lalo ka na, dati kang senadora. De Lima, kilala ka. Kilala kang kaaway ng Duterte. Kaya, inupo ka ron eh. Para usigin si Pangulong Duterte. Isa yan. Anong partisipasyon mo naman, Soto? Hindi ka naman senador. Ayan, binanggit nga sa video, ito'y magsisimula pa lang ng kampanya. So, ano yun? Yung pera ng bayan, Soto, ginamit nyo sa kampanya. Kayo ng mga member ng alyansa. Napakasama niyan, napaka-illegal yan. Dapat hindi kayo senador ngayon eh. Kung matino ang COMELEC chairman, at yan dapat inimbestigahan ng COMELEC yan. May umusok na ganyan. Dapat inimbestigahan yan. Kung matino ang COMELEC chairman. Kaya nga lang hindi eh. So yan yung partisipasyon mo sa flood control. Dahil yung boss mo na si Bongbong Marcos medyo galante sa inyo eh. Binigyan kayo ng campaign fund. Kayong 11 at yan ay nasa Cabral Files. Nasa Cabral Files yan. Mayroong conversation si Adrian Bersamin at mismong si Pangulong Marcos. May text conversation. At nandoon yan sa Cabral Files. Sinabi yan ni Libiste. Ngayon, meron ng kaso si Libiste at pinapa-freeze ang asset. Dahil lumalaban siya kay Recto. Nilalabanan niya si Recto. So, ganyan po. Kapag hindi ka sumang-ayon sa administrasyon, may kaso ka, ipapa-freeze ang iyong asset. Baka tigukin pa kung ano yung negosyo mo. Gurgurin yung negosyo mo. So, Soto, eto pa lang naman ang akusasyon sa'yo. Eto pa lang. At matatawa ka sa mga NPA na congresswoman, congressman. 'Di ba napakahilig niyan mag-akusa, lalo na kay BP Sara.
kung mag-akusa yan eh. Akala mo si BP Sara na ang pinakamasama sa buong mundo eh. At si Pangulong Duterte. Pag sila naman ang inakusahan at hindi mo naman masasabing tanim witness, wala nang binabasa eh. Yung kwento nila, yung mga sagot nila, nasa utak nila. Biruin mo, ang sabi nung witness, nandoon na kami, advanced team kami, ibig sabihin, pinauna kami, at kaya sila pinauna para magmasid sa paligid kung meron bang kakaibang mga tao dito, yung kahina-hinalang tao, kasi nga gumagawa sila ng masama eh. Gumagawa sila ng masama. Kaya kailangan i-clear. Yung walang, kumbaga, walang kung ano bang police o kung ano man sumusunod sa kanila, kaya pinauna sila. At pagdating ng limo, nakalimosin pa si Saldico eh. Gumanon daw sa gilid at may basement doon. Kinikwento eh kung ano yung mga nangyari at hindi ito binabasa, nandoon na sa utak nila. No? Alam eh, nasa utak nila yung pangyayari nung panahon na yun eh. Kaya Soto, kung magpapaliwanag ka, galingan mo. Nakarinig ka lang ng mark, inisip mo na, EA mo. Maraming mark eh. Maraming EA mark. Hindi lang yung EA mo. At sabi nga ni Attorney Baligod, ito sinabi si Attorney Baligod. Ito, sinagot niya kasi si Jesus Palsis. Pagkaengot naman nito at naniwala, ibig sabihin, naniwala kay Soto. Basahin nga muna natin yung sagot yung sinabi ni Palsis. OMG, Tito Soto rebutted the Maleta allegations not only by saying he was not a senator from 2022, 2025. Ang pinaka-proof na false ang allegation, naniwala agad no? Ay yung EA or executive assistant niya na si Mark na sinabing tumanggap ng maleta for him died in 2015. For short, naniwala. Kaya ito sabi ni Baligod, pagkaengot naman ito at naniwala. Si Mark Tiksay ay EA ni Saldico at buhay na buhay siya. So iba yung Mark tinutukoy para lang makalusot si Soto. Pero pa isang sinabi si Attorney Baligod, ito. The witnesses were referring to no other Mark but Mark Tiksay, the EA of Saldico. Kung namatay na yung isang EA na Mark noong 2015 pa, then none of the 18 soldiers would have met him dahil noong 2017 ang naunang employee sa kanila kay Saldico. Ang kwento po ay kasama ni Saldico, si EA, Mark, at si Paul. Kung EA ni Soto yan, si Mark, bakit kasama ni Saldico? Dapat kasama yan ni Soto. Ang boss niya si Soto eh. Di ba? Patay na nga yun. Kasama ni Saldico, EA ni Saldico. Di ba? Wala na. Checkmate na. So, subukan mong maglakad sa Quiapo, Soto, o kaya sa Divisoria. Tingnan natin kung anong husgan ng taong bayan ngayon sa'yo. Maliwanag po sa sikat ng araw. Yung mga witness, walang binabasang script. Kaya kayong mga troll, hindi ito kagaya ng mga witness ni Risa Hontiveros, witness nila Trillanes, witness ni Lacson, na takipang muka. Hindi yan. Ito po, mga walang takipang muka. Kaya, sana matuloy pa
ang mga ibang pagdinig. Sana marami pang mga pagdinig para mahimay talaga ito. Kaya lang, ang hirap ng laban nila. Malacanang ang kalaban nila. Lahat ng institusyon ng gobyerno, kampi-kampi na yan. Kalaban na yan ng faksyon ni Cayetano. Kaya ang hirap. Mahirap po. Pero patuloy pa rin lumalaban. Actually, ito nga, ngayon lang, kinakasuhan na si Libiste. Yan po yung mga lumalaban sa korupsyon. At talagang pinapakulong. Kakasuhan, papakulong. Yung iba, nananahimik dahil nabayaran na. Kagaya po ng media. Nakapagsalita nga si Marcoleta kanina. Pero wag na nating i-discuss yan. Yan po ang ginagawa talaga. Dahil may corruption. Yun lang po yung dahilan. Kaya po, lahat po ng pera ng bayan ay kung kani-kanino na pinamumudmud. Imbis na itayo ng eskwelahan, para sa pagkain, sa agriculture, wala. So, ayan, hanggang dito na lamang po. See you po next time. Bye-bye.